Yo, what's up sa inyong lahat? So, another day, another video na naman. Okay, so ngayong araw, pag-uusapan natin is kung ano ba ang magandang motor para sa'yo, kung anong category, kung anong style, at iba pa. So, kung nandito ka sa YouTube or sa Facebook and naghahanap ka, o napadaan ka dito sa video ko, and sakto, balak mong kumuha ng motor, bagay na bagay itong video para sa'yo. Okay, naisip kong i-share itong thoughts na to sa inyo kasi siyempre, kumuha din ako ng motor and gusto ko rin makatulong sa mga kapwa ko na mahilig sa motor o gustong kumuha ng motor. And this time, ayan, meron na tayong listahan. So, hindi na tayo makakalimot. Hopefully. Share ko lang, dito ako dumaan sa Bamban. Ayan, ito ang sunset. Aray ko na silaw ako. Ayan, sana maabutan natin siya dun sa tulay mamaya. So, ayun, ano nga ba yung dapat nating tignan? Pagbasihan pag gusto natin kumuha ng motor. Siyempre, gaya dun sa una kong video kahapon or dun sa last video natin, unang-una dyan is ang budget. So, kailangan tignan kung ano ba talaga ang budget mo. Kailangan mong tignan kung ano ba yung motor na kayang-kaya mo. Bakit? Kasi pagkatapos mong bumili ng motor o kumuha ng motor, hulugan man yan o cash, siyempre meron pa tayong bibilhin pagkatapos, gaya ng mga aftermarket parts, maintenance, riding gears at iba pa. So hindi ko na sasabihin lahat. So ang point ko lang is dapat hindi tayo bibili ng sakto lang sa budget natin. So kailangan natin maglaan din sa iba pang bagay. And make sure na hindi ka magigipit doon sa presyo na napili mo. Kasi ang hirap nun may motor ka tapos minsan hindi natin maiwasan yung mga emergencies like bigla kang nasiraan or wag naman sana may aksidente. Alam niyo yan. So kailangan talaga nating pagplanuhan kung ano ba talaga o kung magkano ba talaga ang budget na kailangan nating ilabas. Ang pangalawa is yung ating individual needs. Ano ba talaga yung kailangan mo? Sa isang motor, kailangan mo rin tignan kung ano ba talaga ang kailangan mo, bakit ka bumibili ng motor. And kailangan mo tignan yung sitwasyon mo, kung saan mo gagamitin yung motor. So kailangan mo tignan. And siyempre, dapat alam mo kung saan mo gagamitin yung motor. So dito na tayo sa grotto. For example, gusto mo lang ng chill ride, ayaw mo nang masyadong stress. Siyempre, nandiyan ang mga scooters, yun, gas-gas ka lang. Chill ka lang. Yun, pero kung gusto mong papogian, pang mabilisan, siyempre nandiyan yung mga sports bike. Yun. Ngayon kung gusto mo na sakto lang, pogi pero may chill ride pa rin, so nandiyan yung mga sports naked, naked touring na motor. O gusto mo naman na pang malayuan, yung tipong mag-rides kayo sa buong Pilipinas, sa ibang mundo, malay nyo, di ba? Yun, nandun na mga touring bike. So yun, napakahalaga na alam natin kung saan ba talaga natin gagamitin ang motor. So karamihan sa mga Pilipino is a daily commute, lalo na yung traffic dito sa Pilipinas. Ay, Diyos ko, grabe. Ang sakit sa bangs, totoo. So yun lang, kailangan mo talagang masisihin, paulit-ulitin ko, kailangan mo talagang i-consider kung saan mo gagamitin yung motor. So yun, ang next naman na gusto kong i-point is siyempre yung experience mo. Kailangan mo rin tignan kung ano ba yung experience mo sa pagmumotor. Nandun ka na ba sa beginner, sa medium, or expert? Ika nga, o nandun ka na sa hindi ko alam, God mode. Ayun, what I mean is, siyempre kailangan mo tignan kung ano ba talagang motor ang kaya mong i-drive. Anong motor ang confident ka i-drive, and anong motor ba talaga yung gusto mong nababase doon sa riding style mo. Kasi, what if beginner ka pa lang, tapos kukuha ka ng ganito, mga big bike. Alam mo yan, yung wala ka pa masyadong experience sa daan. Siyempre, mahihirapan ka and pwede ka pang mapahamak. So, kailangan mo talaga tignan sa sarili mo kung ano ba talaga yung experience mo sa pagmumotor. And alam ko naman, doon pa lang, malalaman mo na kung ano ba talaga yung klaseng motor na gusto mo. So sa video na to, hindi ko kayo bibigyan ng mga specific na motor na para sa inyo kasi marami naman video dyan sa YouTube So ang goal ko ngayon is paliitin, alam mo niya, paliitin yung bracket o yung mga option nyo sa pagkuha ng motor. Kaya ako naisipang gawin tong video ito kasi pinagdaanan ko rin yun pinagdaanan ko to lahat ng mga sinasabi ko. And next one is, siyempre, gano'n ba katipid yung motor na gusto mo? Ngayon, kung mayaman ka naman, hindi mo problema yung panggas sa araw-araw, then you can get whatever you want. Bumili ka ng motor na gustong-gusto mo, kung gaano ka forma gusto mo, gaano ka pogi, o gaano kaganda ang motor na gusto mo. Okay lang, kahit anong bilhin mo, basta make sure na i-research mo muna kung anong bibilin mo. So ngayon, kung ikaw naman is
gusto makatipid kaya kumukuha ng motor. Siyempre, kailangan yung tignan yung fuel efficiency ng isang motor. Ang fuel efficiency is kung gaano kalakas magkonsumo ng gas yung motor nyo. Ngayon, kapag nakita mo na yung type ng motor na gusto mo, siyempre, mag-search ka niyan sa YouTube o sa Google. I-search mo ngayon kung gaano ba sila katipid. So marami namang mga YouTuber o mga motovlogger na nagre-review ng mga motor nila, and sigurado ko makakita kayo ng motor na gusto nyo na merong review kung gaano katipid sa gas. Ang susunod is ang size. Siyempre is kailangan din nating i-consider kung gaano ba kalaki o kaliit ang motor na gusto natin. So for example, malaking tao, siyempre matic on, hindi ko alam minsan pag malaki ka, siyempre gusto mo rin yung malaking motor. Siyempre parang hindi naman yata bagay yung ano pero depende pa rin sa tao yan kung anong taste nila, di ba? So yun, kailangan mo i-consider and kailangan mong tignan kung ano bang ang size na nararapat sa'yo. Hindi lang sa size ng motor, siyempre yun, nandun na rin yung seat height, kung gaano ba kataas, kung gaano ka komportable umupo o sumakay sa motor. O yun, naabutan natin yung sunset. Ewan ko kung maganda yung kuha sa camera ko, pero hopefully nakukuha naman. Ito yung sinasabi ko sa previous video ko. Maganda, buti naabutan natin. So habang nandito tayo sa tulay, ang next one natin is maintenance. Siyempre, gaya ng sabi ko noon, pag bumili ka ng motor, hindi naman pwedeng yun na yun. Siyempre kailangan natin tignan yung maintenance ng motor, gaya ng pag-change oil, pag-change ng filter, at iba pa. Tsaka yung mga PMS, yung like every 1,000 kilometers, every 2,000 or 1,500 kilometers, hindi lang yun ang maintenance ng motor. Kapag naman manual, ayan, nandyan ang chain lube. Siyempre, kailangan mong i-double check yung brakes mo, kailangan mong i-check yung coolant mo, at iba pa. Siyempre, isi-search mo yan hindi pwedeng motor ka lang ng motor, hindi mo inalagaan yung motor. Tandaan nyo, kapag inalagaan nyo ng mabuti ang motor nyo, aalagaan din kayo ng motor nyo sa bawat biyahe nyo. Doon pa lang kailangan nating research kung ano ba ang maintenance sa motor na mapipili natin. So sa maintenance na yun, doon rin pumapasok yung budget. Kasi merong mga motor na malakas sa maintenance at meron ding motor na mababa sa maintenance. Siyempre, depende rin yan sa lakas ng motor at makina. For example, mas mataas ang maintenance ng inline 4 or yung 4 cylinders na motor kaysa sa single cylinder. Siyempre, nandyan yun. And siyempre, nasa brand ng motor kung gaano ba kamahal yung mga aftermarket parts niya, like yung mga filter, yung mga oil. Ayun, kailangan nyo din malaman kung ano ba yung tamang langis para sa motor, ano ba yung maganda. So, paano ba malalaman yon? Unang-una, siyempre, ulitin ko, research. Nasa YouTube yan, nasa Google, sigurado makita nyo. At isa sa mga effective way para malaman yung mga gantong bagay is sumali kayo sa mga group chat sa Facebook ng mga motor na kapareho na sa inyo. Kasi marami dyan, ilang taon na nilang gamit ng mga motor nila. Siyempre, expert na sila sa sarili nilang motor. So maganda, sumali kayo doon and then magtanong lang kayo, huwag kayo mahiya kasi wala pa ako nakitang rider na snubber. Alam niyo yun? Lahat ng rider na nakakausap ko sa mga GC, napakabait nila. Gustong-gusto nilang tumutulong sa mga magawang rider. Nagbibigay sila ng mga information. So, huwag kayong mahiyang magtanong sa kanila. Ang susunod natin is yung brand. Siyempre, may mga motor dyan na sobrang ganda, sobrang promising ng mga features nila. Pero, hindi ganun ka yung brand nila, ka-efficient. So, kailangan mo rin alamin kung ano na ba yung napatunayan ng brand na to. Ito bang brand na to ay maganda, madaling hanapan ng parts, pagdating ba sa presyo, nabibigyan ba ng justice ng presyo ng motor? Alam niyo yan? Meron kasi na sobrang mahal pero di naman ganun kaganda yung motor. Parang brand name na lang ang binabayaran. So ayun, kailangan nyo rin tignan kung ano na ba napatunayan ng brand na to, gaano na ba sa kasikat sa Pilipinas. Kaya ako nasabi na sikat kasi kapag sikat sa Pilipinas, it means marami siyang aftermarket part. So kapag nasiraan kayo, may kailangan kayong palitan na parts, madali na lang siyang hanapin kasi sikat na siya So ayan, di na ako magsasabi ng mga brand kasi alam ko maraming bagong brand ngayon. Ayoko naman maka-offend ng mga brand, pero nasa sa inyo na yan.
kung anong brand ang gusto nyo. And gaya na sabi ko kanina, pinapaliit ko lang yung options nyo para makapili kayo ng bagay na motor para sa inyo. Okay, dito na tayo sa favorite part ko, yung paakyat. So ang next natin is part and accessories. Actually hindi naman to necessary talaga, pero maganda rin siyang pag-isipan. Bakit? Kasi syempre pag bumili ka ng motor mo o kumuha ka ng motor mo, isipin mo na yung mga accessories na kakailanganin mo na pwede sa motor mo, gaya ng top box, mini driving light, mga ganon. May tambucho ka ba ng gustong ilagay, ganon. So ayun, gaya na sabi ko, hindi naman talaga kailangan na mag-upgrade ka agad, pero iba pa rin yung may balak ka in the future kung anong mga parts and accessories ba talaga yung gusto mo. And gaya ng sabi ko, sa parts, nandun yung gano'n ba kasikat yung brand na napili mo. Kasi pag kilala sa Pilipinas, gaya ng sabi ko, ulitin ko ngayon, mas madali ang parts nila. May mga motor na bago ngayon na sobrang promising ng mga features nila, sobrang ganda ng may offer nila, pero hindi pa ganun karami yung parts dito sa Pilipinas. So kailangan natin pag-isipan yon, lalo na kung katulad kita na nandun sa practical ang hinahanap. Siyempre doon na tayo sa yung may napatunayan na maasahan and madaling hanapin na parts para hindi sagad sa ulo. Siyempre pag nasiraan ka, gusto mo agad magawa yung motor mo, di ba? Sino ba naman di magkakagusto na magawa yung agad yung motor? Kaya gaya ng sabi ko kanina, doon pumasok yung budget natin na dapat meron tayo natitirang pera para pagawa yung motor natin kung masira man. Pero kung bago naman yung motor mo, di naman kailangan pagawa agad eh, kasi nasa na lang yan kung gaano ka kaingat. Kaya importante na mag-research ka kung paano pa alagaan yung mga motor. Dito tayo sa tulay na mahaba. So ang next ko is yung aftermarket services. Ito yung sa kasa. Ano ba na-offer nila sa'yo pagkatapos mong bumili ng motor? Basa-basa ka lang ng mga review ng mga bumili ng motor o kumuha ng motor sa mga motorcycle dealer kung gano'n ba kaganda ang services nila. So pumapasok din doon ng ORCR, yung plate number, at yung free services nila like change oil. Parang ganun, minsan kailangan din natin alamin. Siyempre, ayaw din naman natin ma-hassle. Yung bumili na nga tayo ng motor, di ba? Bumili na tayo sa kanila, tapos pangit naman kung pangit yung serbisyo, di ba? Okay, nandito na tayo, papasok sa Clark. Ayun na, nandito na naman yung mga kapatid ko. Mga kapatid nating Aita. Okay, next topic naman is siyempre riding gears. Hindi naman pwedeng bibili ka ng motor mo tapos naka short at t-shirt ka lang. Bawal yun. Siyempre, gaya ng sabi ko kanina doon sa unang-unang nating topic is yung budget. So kailangan mo rin budgetin yung gears mo. Unang-una dyan ng helmet. Napakahalaga niya pa nang motor ka. Siyempre, kailangan mo rin unahin yung safety mo bilang rider. So helmet ang number 1 talaga. And then susunod na dyan yung mga riding jacket, pants, shoes. Pero kung tight budget ka naman, pwede na yung yung mga jacket na nakaka-prevent lang sa init ng araw. Yung may iba pa rin kasi yung may konting protection sa katawan. Gusto mo maganda ang motor mo pero ka naman ng motor mo, wag naman sana. Ako kasi nauna yung nauna yung riding gear kaysa sa motor. Kasi mahilig akong mag-manifest. Alam niyo yun? Yung law of attraction. Ayan, kakapanood ko kay Lakong. Which is totoo naman, no? Ang galing lang, no? Yung meron kang gusto, kahit hindi mo sa kaya ngayon, sasabihin mo sa sarili mo, one day magkakaganyan ako. One day, mabibili ko to. Mapapasakin din to. Ayun, maganda yung magkaroon ng ganong mindset. Ako kasi, kaya sabi ko, nauna yung helmet, nauna yung jacket. Bago yung motor. Kasi, alam ko sa sarili ko na kaya kong kumuha. Hindi man ngayon, pero eventually, makakuha din ako in God's perfect time. Pero sa mga iba naman, lalo na sa mga matagal nagmamotor, siyempre maganda pa rin yung sabay yung helmet, yung gear, tsaka yung motor. Kaya gaya na sabi ko, kung kailangan mong bantayan yung budget mo pagkabili mo ng motor o pagkakuha ng motor, make sure na may pambili ka ng mga riding gears mo. Lalo na sa mga big bike, siyempre kailangan dyan padded jacket. Meron pa nga yung mga pants na merong pad, alam yan. Pero hindi naman necessary yan. Kahit maong lang pwede na yun kasi medyo mabilis sa mga big bike. Kaya pag na-aksidente ka, wag naman sana, at least may sigurado yung protection mo. So meron ako nakalimutan kanina pero add ko na lang dito. Siyempre, isa to sa mga pinaka-importante, which is ang lisensya.
mahirap mag-drive nang walang lisensya. Ngayon, kung wala ka lisensya ngayon, start mo na sa student license. So, student license, and then dadaan ka naman sa proseso. Siyempre, kung motor ang gusto mo, tuturuan ka nila. May mga driving courses para sa mga motor. Depende yan sa code na kukunin mo. Kasi magkakaiba ng code yan. Meron pang 4 wheels, may pang 2 wheels, 8 wheels, kahit ilang wheels pa yan. So, yun, napakalaga ng lisensya. And bago ka magdesisyon talaga kumuha ng motor, unahin mo muna ang lisensya. Mahirap na kumuha ng lisensya ngayon kasi ang alam ko, pinahigpit nila yung rules sa pagkuha ng lisensya, hindi katulad dati. So may mga driving courses na ngayon, practical courses, seminar, siyempre mga exam to make sure na prepare ang isang rider sa daan. So yun, kailangan yun. So yung next naman, yung riding style mo. Riding style kasi, doon mo talaga pagbabasehan kung anong klaseng motor ang kukunin mo. For example, gaya na sabi ko kanina, kung gusto mo ng pogi, mabilis, pang track, pang race, yun. Pag may experience ka na sa mga ganong bagay, siyempre bagay sa'yo ang mga sports bike. And kung ikaw naman ay pang commute lang, relax, yung gusto mo lang talaga umuwi sa traffic, siyempre may mga scooter naman tayo. Kung ikaw naman medyo matagal na magmotor, kung kaya mo yung mga declutch o yung mga manual, siyempre marami namang option dyan. And kung gusto mo naman big bike, ayun, marami tayong option ng big bike ngayon. Lalo na ngayon, ang daming lumabas na magaganda at bagong big bike. Siyempre, pag may big bike ka, may mga additional benefit or privilege ka, unlike sa mga small cc na bike. Nandyan na ang pwede kang pumasok sa expressway. And then, sa parking naman, depende sa mall, pinapayagan nila mag-park yung mga big bike sa car parking. Ayun, be mindful lang na wala tayong may storbong ibang motorista sa pag-park natin. Ako kasi, nakuha ko yun kay Kabolan Motovlog. Kapag nagpa-park sa mga car parking, hindi kami nagpa-park doon sa pinakagitna ng car parking slot. Doon kami sa side na pwede pang parkingan ng isa pang rider. Ayun, para naman hindi tayo magmumukha-swapang sa parking. Tapos kung gusto nyo ng pogi pero hindi ganun hindi ganun kasakit sa balakang o sa likod, meron tayong mga sports touring, ganun, sports naked. Yan, mga bike yun na medyo pinataas yung handlebar. Just to let you know lang, mas mababa ang handlebar, mas masakit sa likod. Depende na lang kung sexy kayo, kung payat kayo. Ayun, di naman siguro kayo masasaktan. Pero kung tulad ko kayo na medyo parang feeling natin may edad na tayo, ayun, be mindful sa kukunin yung style ng motor. Kasi baka kayo rin na magsisi sa bandang huli. Kumuha kayo ng sports, tapos lagi pala sa likod nyo, ayun, ang sakit naman. Tapos meron din tayong mga pang touring. Yan yung mga matataas na bike na malalaking yung threads ng gulong. Yung pwede yun sa mga pang malayong biyahe. Dun sa last na Boss Ironman, puro adventure yun, mga GS ng BMW, GS version ng BMW, kasi pang matagalang ride yun, siyempre dapat relax yung riding position mo. So yun, ngayon sabi ko, nasa pa rin, kung ano ba talaga yung kailangan mo. Ayun, malapit na tayo sa SETEX, mag-exit na ako doon. So ang gusto ko lang i-conclude sa video na to is, karamihan sa atin na kaya bumibili ng bike o motorcyclist, gusto natin makatipid, lalo na sa commute, sa gas. Although hindi naman lahat ng motorsiklo ay mura, siyempre maraming brand dyan at mga motor na sobrang mahal. Pero gaya ng sabi ko, lagi mong titignan kung ano ba talaga ang kaya ng budget mo. Gaya nga ng sabi ko dun sa last video ko, piliin nyo kung ano talaga yung gusto nyo, hindi yung na-influensyan lang kayo ng ibang tao, ng barkada nyo, kaibigan nyo o kapamilya nyo. Iba pa rin yung masaya ka doon sa napili mo. Kasi wala naman perfectong motor Lahat merong pros, lahat merong cons. So nasa sa atin na lang talaga kung paano natin aalagaan at iingatan yung mga motor natin. And kapag gusto natin yung motor na napili natin, syempre mas maengganyo tayong alagaan yung mga motor natin. At gaya nga din na sabi ko noon, basta komportable ka sa motor, walang problema yon. And confident ka sa riding style mo. Okay, SETEX na. Sa mga nakakalam, pupunta lang akong Dao, pero since galing ako sa Clark, nag-SETEX ako pa exit sa Mabiga kasi lalamunin mo lahat ng traffic dun sa Astro and sa Dao, kaya mas maganda dito na lang. Yun lang, tips lang sa taga sa amin. Uy, mukhang uulan. Konektado na to, kapit na. So ayun, exit na tayo ng SETEX. Dito ko na rin tatapusin ang ating video sa araw na to.
So ayun, maraming salamat po sa mga nanood. And kung bago ka lang, please hit that subscribe button and notification bell para ma-notify ka sa mga susunod nating video. Kasi marami pa tayong mga content na hopefully makakatulong sa ibang motorista or sa pang-araw-araw na pagmumotor. And kung sa Facebook ka naman nanonood, hit that follow button, i-like mo na rin at i-share mo na sa mga kaibigan mo para happy tayo. Ayun, maraming salamat po ulit sa mga nanood at walang sawang sumusuporta sa akin. Alam ko konti pa lang tayo pero ma-manifest natin, i-claim na natin na dadami pa tayo. Kaya subscribe and follow na kayo, baka naman. Ayun, mag-iingat palagi sa biyahe, laging ingatan ng katawan, inom palagi ng tubig, paulit-ulit ako kasi sobrang init ngayon. Sobrang salamat po sa mga nanood. Nakilang salamat na ako. Ayun, ingat palagi and hanggang sa muli, paalam. Peace.